kini. Tara na't bisitahin at pakakainin naman natin ang mga lahi natin sa bukid. So good day people of the world. At dahil may nagyaya sa atin na punta ng lugar kung saan marami ang unggoy, kaya hindi na tayo nagduha-duha, kaya pinuntahan na natin. Kaya nag-travel ako from Buena Vista to Butuan City. So ngayon nandito na tayo at nagkita na kami ni Uncle Armo. And shout out na din sa solid supporter. At dahil malayo yung lalakbayin natin ay nagpatubil siya ng 2 litro unleaded. At pagkatapos magtubil ay dire-diretsuhan na to, wala nang hunong-hunong. Dahil nagdali kami kasi sobrang init na. Yung meet up na alas 8 ay naging alas 9 na. Kaya ito, nakarating na kami sa tindahan at napag-isipan na bumili na din ng mga snack para ibahog natin sa ating mga kalahi yung mga unggoy. Mas maganda sana yung mga lagot mo yung ibabahog natin. At pagkatapos nga namin bumili ay ningagi kami sa Libaong. Ito yung tinatawag na shortcut. Nandito na kami sa area na pupuntahan natin. Kaya't ito na, sinugatan na tayo ng isang unggoy na makakita mo dito sa tabing daan. Ito yung unggoy na tagabantay. Kung may pagkain kang dala ay siguraduhin mong lampas ulo yung pagkain na dinadala mo, kasi for sure na aambakan ka niyan. Morning dalan Dre ang unggoy, tarang unggoy, tara unggoy. Moy! At iilugin yung mga dala mong pagkain. Kaya't ito na yun, mga mata na mula. Asan ng trace? Dara mo ba? Sa amin nga paglalakad ay ginairan pa kami ng isang unggoy na nandito nakikita namin. Kung nakapagsalita nga pala yung unggoy ay marami pa kami dito sa taas. Kaya akitin niyo yung bundok para makita nyo kung gaano kami karami na nandito. Bihira lang tayo makakita ng unggoy na lumilapit dito. At first time ko din nalapitan yung unggoy nga kamukha natin. Aliwas pala tayo, hindi natin kamukha. Medyo may pagka-hybrid tayo ng mga kaliwat nito. Basta makikita mo yung unggoy ay grabe naman yung braso, ang laki-laki. At pag pumunta ka dito ay siguraduhin mong may dala kang pagkain, kasi isa itong mga kalipay nila pag may bumisita sa kanila na magdadala ng pagkain para kainin nila. Pag pumunta ka dito na walang dalang pagkain ay sigurado yung bag mo yung kakainin nila. Kaya't huwag kang magkumpiyansa. Kaya't ito, ang importante din dito na hindi mo ito sila sasaktan, kasi pag sasaktan mo tong mga lahi na ito ay siguradong kakagating ka din ito. Pag akyat namin dito ay paisa-isa lang yung nakita namin na unggoy, kaya hinahanap namin yung iba. Kaya't ito, pumunta kami sa ibabaw para makita namin yung iba, kasi hindi pa napakita. Baka may nagbahog dun sa ubos, hindi pa nag-abot-abot yung mga kalahi natin. At ito, patambay-tambay muna kami. Palipas oras, hinahanap namin kung saan na yung iba. Yung estimated na unggoy na nito ay 200 pieces at ito plus idagdag pa kaming dalawa. So 202 na lahat. At ito tinatawag na ng caretaking na paganon. Kaya ngayon nagsilabasan sila at hindi naman sila magbumahay na lumapit sa amin. May dala naman kaming pagkain. Hindi naman sila mahadlok sa atin kasi hindi naman natin sila kakainin. Yung unggoy lang mismo yung kakain sa kanila. Lalo na tong malaking unggoy na ito. Ang lakas. Kung sa tao pa lang ito, hindi ito magpaalkansi. Kaya hindi magkumpiyansa din yung ibang unggoy na nandito. Kaya hanggat hindi pa nakakita yung hari nila ay paabtik lang yung pagkuha ng pagkain para hindi sila mabanghagan ng malaking lahi nila. Pag yan nasakpan ay wala tuon yan sa isang unggoy. Minsan nag-away-away din naman yung unggoy dito, kaya hindi ito magkumpiyansa yung iba. Kahit maliliit, hindi ito magkumpiyansa. Baka tukon yung leeg niya at mayari siya at papaakin yung leeg niya. Paniguradong pagdukot niyan ng pagkain ay tatakbo na din palayo, kasi andito yung hari. Ito, pasiga-siga lang yung mata. Huwag kang magkumpiyansa dito kasi yung mata niya namumula. Asa ng tris, dala mo ba? Yung ganitong klase nga palang mga hayop ay inaalagaan. Hindi to pinapatay at hindi to niluluto lang kasi endangered ito. Kaya paramihin pa natin ito hanggat may i-preserve natin sila para mas dumami pa sila, kasi kung maubos to lahat na tayo ay puro na pangit, kasi wala nang natirang pangit. Kaya nga tayo gwapong-gwapo ngayon kasi may naninirahan pa na kagaya nila. Hoy, pero joke ra. Nakabili nga pala tayo ng chichirya dito worth 150. Lahat ng yan ay binahog natin sa unggoy. At hindi naman tayo kumain kasi hindi naman tayo unggoy. Medyo may kaliwat lang tayo nito, kamukha lang. At yun na nga, habang kumakain yung little monkey ay nagmamasid lang palagi yung mas matapang pa sa kanila. Pag sila nasakpan ay impas ka. Yun na nga, nakakuha na yung unggoy na isa, yung malaki, at dire-diretso na siya sa kanyang lungga. Umuwi na siya kasi sakto na yung pagkabusog niya. At panigurado naman siguro na uhaw-uhaw ito, kaya umalis na siya. At ito, nagsidatingan na yung mga kalahi nila, yung mga may lula pa na unggoy na nandito. Kaya happy sila na wala yung isa kasi medyo nakalapit na sila dito para kumain. At dahil pangalawang balik na ito ni Uncle Armo ay hindi na siya natakot, dunula ng pagkain yung mga unggoy. At first time ko din pala malapitan yung mga unggoy na nandito, kaya hindi ako napatuga-tuga o bahog kasi makambras tayo or mapaakan yung mukha natin. Matataas pa naman yung bangkil nito at baka mayari tayo sa liig. Delikado na. Alam mo naman yung pagmumukha natin
natin medyo may pagkadaginuton pa tapos mawasak pa ay delikado na. Kaya hindi na tayo dapat magtanga-tanga at dapat i-activate na natin yung mindset natin para hindi tayo mapakan. Hindi naman tayo susugot na tayo lang yung paakin. Kung paakin tayo sa labi ay paakin din natin sa lubot. Sa labi, ika nga, pag kinagat ka sa labi ay kagatin mo din sa labi para tsutsulups at noot na noot sa sarap. Ay paakin na rin natin sila. Hindi tayo magpaalkansi kasi minsan na nga tayo kinagat sa unggoy pa. Apakamalas mo naman, kapatid. Siya nga pala, tribo-tribo nga pala yung unggoy na makikita mo dito. From east, west, north, and south. Talagang hindi yan pwede magsama-sama yun lahat kasi magbinirahay din naman sila dito. Katulad lang din ng tao. Pag may magustuhan ka, tapos nagustuhan din ng kauban mo, tapos magkita-kita kayo, ay impas ka at siguradong tiko ka pag nakita ka. At sabi din ng tagabantay dito ay may puti daw na unggoy dito. Pero sa pagpunta namin ay hindi namin hagilap yung puti na unggoy. Comment down below daw sa nakakita ng puti ng kulay ng unggoy kung may nakita kayo. Bihira nga lang pala makakita ng unggoy na puti. Parang uwak lang din. Sinusumpa mo pang nakita ng puting uwak. Impas yung mga pinagsusumpa mo at bumalik sa'yo. Siya nga pala nagsidatingan na yung gutom na unggoy na nasa kabilang bundok at ito paparting sila dito para kainin yung mga pagkain na nadala natin. At habang papunta pa sila dito sa atin ay paatras na din yung mga nakaunang kumain ng pagkain na binahog natin. Yun na nga hindi na mapigilan at nakarting na sila. Kaya't ito nagsidatingan na sila para sila naman yung bigyan natin ng pagkain para mabusog din sila. Pagkain na dala natin para ipakain sa kanila. Sagol-sagol na sizes nga pala ang nandito. Yung iba malalaki na, may matataba at saka may malnourished pa at yung iba may karga-garga pang bata na unggoy. Hindi naman siya magpaalkansi kasi nakakain na yung kasamahan niya at siya hindi pa. Pati yung nagbahog hindi pa din nakakain. Siya nga pala, itong binahogan ni Uncle Armo ay mabait pala ito. Kaya kahit naglilisodan siyang kunin yung pagkain na binigay ni Uncle Armo ay kinuha pa din niya. Nandito nga pala tayo sa Maguinda, Butuan City. Hindi nga pala idlas yung mga unggoy na nandito kasi minsan tumatawid dito sa daan. Huwag mo lang silang hilabtan or sasaktan kasi pag sinaktan mo sila ay titimanan niya ang pagmumukha mo at babalikan kanila panigurado para patas kayo kasi hindi sila naguna-una tapos ikaw yung naguna-una, sinaktan mo sila, tsak pag na-record yung mukha mo tapos hinilabtan mo sila ay impas ka. At yung iba kahit nasa kamay mo pa ay tatalunin nila para makuha lang yung pagkain at para din makakain na sila. At sana naman huwag natin tong abusuhin yung mga endangered species na nandito kasi pag naubos ito ay wala na makikita yung mga anak natin kung paano i-picture out yung pagmumukha ng unggoy. Lalo na't gusto nila makita sa personal yung unggoy. Yan na wala yung mga unggoy ay impas sa salamin na lang tayo temporary mangita ng unggoy kasi kamukha naman daw natin yung unggoy. Lalo na't may bird ka sa mukha. Yung bird ba, hindi yung ibon, yung balahibo sa mukha. Siya nga pala, hindi natin na timing yung nagsaan ng mga tao na nandito kahapon kasi linggo tayo nakarating dito. Yung iba nagpadagat na. Tayo na lang yung bumisita dito at dala natin yung pagkain na biskwit. At yun na nga, sa pag-uwi namin ay may papunta din para magbahog ng mga unggoy at hindi din sila nakadala ng pagkain para ipakain sa kanila. Siya nga pala, mas malilipay talaga yung mga kalahi natin lalo na't magdala ka ng pagkain, lalo na't yung mga lagot mo na pagkain nila na paborito nila. At yun na nga, pagkatapos namin doon ay umuwi na kami kasi sulit na yung makakita ka ng unggoy na malapitan at marami pa sila yung nakita natin. And shout out na din sa hindi natatakot sa mga unggoy. Kung nagustuhan mo yung video na ito, please like and share para makita naman nila yung mga kalahi natin. Thank you for more. Daghang salamat. Monkey.